Hi guys! Welcome sa aking kauna-unahang vlog upang talakayin ang iba't ibang Pilipinong aralin. Ang unang paksa na ating tatalakay ngayong araw ay ang gamit ng nang na mahaba at nang na maiksi. Ano nga ba ang tuntunin sa paggamit ng nang na mahaba at nang na maiksi? Narito ang mga tuntunin sa paggamit ng nang na mahaba at nang na maiksi. Ang unang tuntunin sa paggamit ng nang na mahaba ay ito ay ginagamit katumbas o kasing kahulugan ng salitang noong. Halimbawa, umaga ng Berlin si Rizal. Nang umagang iyon, lumubha ang sakit ni Pedro. Ang ikalawang tuntunin sa paggamit ng nang na mahaba ay ito ay kasing kahulugan ng salitang upang o para. Halimbawa, kailangang parusahan ang may sala nang magkaroon ng takot ang mga masasamang tao. Ikatlong tuntunin, ginagamit ang nang na mahaba na katumbas ng pinagsamang na at ang. Halimbawa, sobra ng hirap na dinanas ni Pedro. Ginamit ang salitang nang na mahaba sa halip na gamitin ang pinagsamang na at ang. Kaapat na tuntunin ay ang paggamit ng nang na mahaba sa pagkasabi ng paraan o sukat. Ito ay tumutukoy sa pang-abay na pamaraan at pang-abay na panggaan. Nag-aral ng mabuti si Jonah May. Ang salitang nang ay nagsasabi ng paraan ng pag-aral ni Jonah May, kung saan sinasabi na si Jonah May ay nag-aral ng mabuti. Namayat ng todo si Pedro dahil sa sakit. Ang nang na mahaba ay ginamit upang tukuyin o sabihin kung gaano pumayat si Pedro dahil sa sakit. Ikalimang tuntunin, ginagamit ang nang na mahaba bilang pang-angkop ng nauulit na salita o nauulit na kilos. Halimbawa, barilin man ng barilin si Jose Rizal ay hindi siya mamamatay sa puso ng mga Pilipino. Ginamot ng ginamot si Pedro para gumaling. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang gamit ng nang na maiksi. Ang unang tuntunin sa paggamit ng nang na maiksi ay ginagamit ito kapag sinusundan ito ng pangalan, pang-uri at pamilang. Ang bata ay naglalaro ng manika. Nang na maiksi ang ginamit sa pangungusap dahil sinusundan ito ng pangalan, na kung saan ay ang manika. Ikaliwang halimbawa, bumili ng magandang damit si mama. Ang ginamit ay nang na maiksi dahil sinusundan ito ng pang-uring maganda. Ikatlong halimbawa, maaari ka bang bumili ng isang tinapay? Ang ginamit na nang ay maiksi dahil sinusundan ito ng pamilang na isa. Marami ang nalilito sa paggamit ng din, o rin, daw at raw, kaya ngayon ay tatalakayin natin kung paano nga ba ito ginagamit. Nagiging rin ang din at raw ang daw kapag sinusundan ito ng salitang nagtatapos sa patinig o malapatinig o glide na wo at iya. Masaya rin, ngunit malungkot din. Ano nga ba ang pagkakaiba ng paggamit ng rin at din? Ginamit ang salitang rin dahil ito ay sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig. Sa masaya, nagtatapos ito sa a. Ang a ay patinig. Sa malungkot din, kung inyong mapapansin, din ang ginamit dahil ito ay nagtatapos sa katinig. Malungkot din ang titik-ti katinig, kung kaya ang ginamit ay din. Uupo raw, ngunit aalis daw. Sa upo raw, ginamit ang raw dahil ang sinusundan nito ay nagtatapos sa patinig. Sa aalis
daw, ang sinusundan ng salitang daw ay nagtatapos sa katinig. Okay raw, ngunit bawal daw. Ano nga ba ang pagkakaiba sa paggamit ito ng raw at daw? Ginamit sa una sa okay raw, ginamit ang raw dahil sumusunod ito sa salitang nagtatapos sa malapatinig o glide na iya. Sa bawal daw, daw ang ginamit dahil sumusunod ito sa salita nagtatapos sa katinig na L. Sa ikaw raw, ginamit ang raw dahil sumusunod ito sa salita nagtatapos sa malapatinig o glide na wa. Pinsan daw, daw ang ginamit dahil sumusunod ito sa salita nagtatapos sa katinig na N. Kung inyong mapapansin sa tuntunin na nabanggit, ginamit natin ang rin at raw dahil ito ay sumusunod sa salita nagtatapos sa malapatinig na W at Y at mga patinig. Ngunit mayroon itong limitasyon. Hindi natin maaaring gamitin ang rin at raw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, raw at ray. Dahil ito ay parang nagiging tongue twister. Imbis na gamitin natin ang rin at raw, ang gagamitin natin ay din at daw. Halimbawa, maaari din, hindi maaari rin. Salitang maaari ay nagtatapos sa patinig. Ang gagamitin natin ay din dahil sabi nga doon sa limitasyon ng paggamit ng rin o raw, kailangan ang nagtatapos sa salitang ra, re, ri, ro, ru, raw at ray, ang kailangan gamitin ay din o daw. Halimbawa, mataray daw, hindi mataray raw. Kapara daw, hindi kapara raw. Araw daw, hindi araw raw. Kapag ginamit natin ang salitang rin at raw sa mga nagtatapos sa patinig na rare, ri, roro, nagiging pangit ang pagkakabigkas ng salita. Sabi nga nila, nabubulol ang dila. So guys, hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa Pilipinong aralin. Sana'y nagustuhan ninyo at inyong naunawaan ang aking binahagi ang pagkakaiba sa paggamit ng din at rin, raw at daw, at ang paggamit ng nang na mahaba at nang na maiksi. So kung bago kayo sa aking channel, dahil ito pa lamang aking unang video, hinihingi ko na sana kayo ay mag-subscribe sa aking channel upang mas makapagbahagi ako ng mga lesson o mga aralin maaaring makatulong sa inyong pag-aaral. Maraming salamat at paalam!